Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 23, 2021. So medyo maganda yung close natin. Kaya nga lang para magic closing yung nangyari sa kanya. Nag-close po tayo 7,248.05. So pinitik tayo ng closing. Nagkaroon po tayo ng 1.81% na gain for the day. So medyo binawi niya din yung last 3 days na pagbagsak po ng ating index, and then majority ng mga blue chips po natin is nag-aakyatan po yung kanilang mga price action naman. So medyo maganda yung net foreign buying natin sa ngayon. Umabot po siya ng 282 million. So napansin nyo siguro, karamihan po ng stocks natin is nagkaroon po ng green candle for the day or nag-reverse ng konti yung kanilang mga direksyon. So, naging trending natin si ASN kasi umabot siya ng halos 4%, di ba? Yung galaw niya. Si SPNEC natin mukhang nagkokonsol na sa bandang taas. Si UBP naman natin, so completed na daw yung acquisition kay Citigroup natin. Kaya nga lang, parang sell on news nangyari sa kanya. And then si PES po natin, so naging magandang catalyst yung executive po natin is bumili. Piso yata yung nakalagay mamaya. Silipin po natin. And then si Metrobank, nagkaroon po ng technical breakout. Si dito natin, medyo mahina pa rin. And then si Certec, isa din sa mga stocks natin na nagkaroon ng green candle for the day, kaya pinag-usapan po siya at naging trending ngayong araw na to. Okay, so pag-usapan po natin yung mga yan. Tapos sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual, for education purposes lang po yung ginagawa natin, kaya madalas kong sabihin sa inyo yung ating disclaimer. So kayo po magde-decide kung magpa-buy, magsisell or hold po kayo ng mga stocks kasi meron nga pong risk na involved naman sa kanya. So kumbaga due diligence po tayo, kanya-kaya po tayo ng analysis pagdating po sa decision making doon sa mga stocks na bibilhin naman natin. Okay? And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then kung gusto mo ng guide, meron po tayong trading community, gusto mong sumali, click mo lang yung ating membership join button dito sa kanya, and then message mo po ako sa aking messenger, sasama po kita sa ating trading community, or subscribe ka lang dito guys at updated naman tayo daily basta meron tayong trading. So yung ating PSE Stock Trends Review is daily naman po yung paglabas po natin sa kanya. And then check mo na lang yung mga vlog po natin dito, may mga sample company reviews, yung profit or loss section natin, basic indicators, so mga basic lang naman nakalagay po dyan. Tapos yung fundamentals, yung mga hawak po natin ng stocks, so dapat alam mo po yung gagawin sa kanila kapag medyo hindi maganda or umayon doon sa gusto mo nagalaw yung ating mga stocks man. And then follow mo guys doon sa ating Palaboy Trader Crypto Koto channel, kung saan nagre-review naman tayo ng mga play to earn games naman. Ayan, so refresh ko lang siya. Ito po yung channel natin. So dito normally yung mga play to earn games po yung mga nire-review natin. So check mo na lang yan, medyo mahina pa rin yung mga play to earn games as of this time. So sumasabay din kasi sa galaw po ng ating mga cryptocurrencies naman. And then follow mo yung ating Facebook account. So ayan, meron tayong announcement dito. So nakuha natin kanina sa 2Trade Asia Prime natin. So pagdating po bukas tsaka sa December 31, di ba, bispiras po ng Pasko, advance Merry Christmas po pala ulit. Hanggang 10 PM lang po, bukas is close na po yung ating market. So medyo maaga po yung bakasyon natin, half day lang po sa ating PSE market. So tingnan natin kung meron tayong tinatawag na Christmas rally po dito sa ating PSE market. So follow mo yung ating Facebook page, yung ating Bodega Pick sa mga nag-aaral po dito sa ating PSE market. So meron kayong mga idea na makukuha dito sa ating mga nilalagay ng mga articles naman dito. Okay? So tingin tayo dito sa ating Twitter account. So nandito yung mga retweets natin. Union Bank acquires Citi's consumer banking business in the Philippines to issue up to 40 billion worth of shares via stock rights offering. So magkakaroon ng SRO si Union Bank, pero mukhang ayaw ng ating PSE market. So yun nga, nagbagsakan po yung kanyang price action. DNL 52 weeks high. So ayan, marami pa rin tayong stocks na nagkakaroon po ng mga 52 weeks high. Yung ating COVID cases, so mababa pa rin siya, na maintain po natin. 288 new cases ngayon po December 23. So mukhang maganda Pasko natin. The Bank of
Philippine Islands confirms Securities and Exchange Commission approves its merger with BPI Family Savings Bank with BPI as the surviving entity naman natin. Okay? So, top gainers for the day. Ayan. So, andyan po sila. So, hindi ko alam kung sa closing to, pero nandiyan si ACN, si MEG, AceX, SEC. Ayan. Gumalaw na si TechW. Gumalaw din yan. No? Laki na gidalaw ni TechW. Umabot siya ng 15%. PHA PES, ayan, gumalaw po yung kanilang mga price action. So, China orders lockdown of up to 13 million people in Xi'an. Ayan, so mukhang meron silang doon na COVID lockdown na naman na nangyari naman doon. Just weeks before the country hosts the Winter Olympic Games. Ayan, so mukhang hindi maganda doon. Solar Philippines founder Leandro Lebiste is poised to sign a joint venture partnership to develop a sprawling property in the country's biggest solar farm. Ayan. So, mukhang magkakaroon ng tie-up ewan ko, sino ba dito sa mga company niya, si Mr. Enrique Razon naman. Ayan. So, atay po natin yan. Kung alin po dyan sa mga companies niya, yung magkakaroon ng connection dito sa ating SPNEC naman. Tapos, ayan guys, so, 2 days na lang is Pasko na po. Ayan, yung ating pinakahihintay na Pasko. Ayan, so Merry Christmas po sa inyo. Metrobank Trust Company new 52-week high, so nagkaroon nga po siya ng breakout. Ayan, so Citibank at saka Union Bank, so magsasama po sila. FDA approved emergency use of Merck and Company COVID-19 treatment pill for adult patients at risk of developing severe illness. So marami tayong good news kanina eh. Tapos ito pa, PH approves first COVID-19 vaccine for younger children naman natin para ma-ensure na yung ating COVID cases is hindi na po bumalik sa ganong karami. Ito pa, kasama din sa breaking news ni Manila Bulletin. Ayan. SPNEC is preparing a 1,000 hectare land for a joint venture with an unnamed company to expand the capacity of its solar farm beyond 500 megawatts. Pero yun nga, parang si Mr. Enrique Razon, yung ating white knight na naman sa kanya. BPI has received approval of SEC, UBP, City Union Bank acquisition of Citigroup's consumer banking business in the Philippines. So, yun nga po yung pinag-usapan kanina. Figaro Coffee Group, cautiously optimistic on growth plans. Meron siyang mga articles dito na lumalabas. HTI, house stock price IPO at 1.5 pesos per share. So, meron tayong parating guys na bagong stock na naman para sa IPO. Smart Test 5G SA network slicing. Fitch support PSA. Fitch believes allowing full foreign ownership is a key industries would be good, especially for telcos and transport services. The Senate recently passed yung ating bill naman sa kanya. Yan. So, hindi pa natin masyadong maramdaman yung impact niyan. ASN sold power barge to more. So, ito kaya yung catalyst ni ASN natin. 30% will be used to develop the firm's lot in Maribeles, Bataan. So, si HTI yata to. It price its IPO at 1.5 pesos per share. GMA7 injects PDRs under retirement fund. EEI preferred float oversubscribed. So, preferred float naman yan. Ano pa ba yung mga na-retweet natin? SMIC 6 to borrow 15 billion. More from the bond market naman natin. Okay? So, yun po yung mga pinag-usapan ngayon. So, wala naman masyadong significant. So, maganda lang talaga is na-maintain po natin yung walang negative news. So, sumabay na tayo sa overall sentiment po ng ating global markets naman. Okay? So, guys, yung mga nag-aaral sa ating PSE market, kung gusto nyo po ng guide, so, check mo na lang yung ating membership level. By January 2, 2021 pa lang naman yung next na opening po ng ating Patreon. So, limited slots lang po yung ating bubuksan naman dyan. So, check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay naman dyan. Okay? So, tingin tayo dito sa ating 2Trade Asia. So, guys, yung mga gusto po ng ating 2Trade Asia Prime, sabi natin special to kasi meron siyang conditional limit. Pwede ka mag-set ng cut loss and then pwede ka ding mag-set ng auto buy pag nagkakaroon po ng breakout yung mga stocks naman natin. So, yun yung pinakamagandang feature ng ating 2Trade Asia Prime. So, kung gusto mo siya, ayan, so open ka lang ng account sa 2Trade Asia. So, ang minimum requirement nito is 25K para magamit mo po ito mismo, yung platform po na ginagamit
natin sa ngayon. So medyo maganda yung net foreign buying natin. Umabot tayo ng 282 million. So marunong sumalo talaga yung mga foreigners natin. Pag masyadong sadsad na yung mga stocks natin, saka sila namimili and then nagbebenta pag meron na silang significant na gain naman. So ang medyo humila talaga sa index natin is itong si ASEN. Hindi ko lang alam kung yung catalyst na nagsell siya ng power barge is yun yung dahilan kaya nagkaroon siya ng breakout. Pero napapansin nyo din naman, di ba, doon sa mga previous na study natin, lumiliit na lumiliit yung mga candles niya. So yun, nakaya na niya magkaroon ng breakout sa downtrend na direction. Si MEG, bumawi din siya, laki, 3.92%. So yung property index po natin yung isa sa mga nauna, kasama ni holdings natin, sa iba pinaka-holdings natin dito. Ayan, so si AC, GGS, ayan, so yung mga malalaki, Jollibee medyo okay siya for the last 2 days. So Pure Gold nahirapan pa rin, JT Capital ng pullback at saka si AP naman natin. So konti lang yung ito yung medyo mahina tayo. Siguro kaya niyang iangat yung index natin kasi nasa 4 billion lang po si PSEI, so medyo maliit yan. And then makita mo medyo binatak po yung candle natin pagdating po ng ating closing naman, tapos 37% lang po foreign participation, majority is 63% po ng ating mga locals naman. Okay, so tingin tayo sa ating charting. Ayan, so medyo gumanda ulit yung index po natin, tapos sideways pa rin naman kasi nga nandito lang tayo sa range natin, mula dito sa baba, mula 6,900 or 7,000 siguro yung pinaka-support natin hanggang 7,000. Pero naglilin ako, baka meron tayong Christmas rally na parating, so isang araw na lang malalaman po natin yan, or kung magbabakasyon po yung ating investors, baka year-end na po natin makita mag-breakout ulit tayo above ng 7,300 level natin. So tingnan po natin bukas kasi medyo malakas din yung yung breakout or yung pitik ng index natin kanina. Baka magkaroon naman siya ng pullback bukas po ng trading natin. So baka nasa bakasyon na po karamihan ng ating investors, kaya yung traded value natin is hindi rin naman ganon kalaki. Okay? So yung COVID cases po natin, so maliit pa rin. So kasi less than 300 yung nakikita natin. So tama ba yung yung mga nakikita ko dito na value? So mukhang maliit yata. December 22, 65 cases. So parang hindi tama, di ba? So anyway, less than 300 yung ating daily occurrence. So okay na po yan. Tapos dito sa US market, so looking good na naman sila. Kagabi is nagkaroon nga po ng spillover sa atin. So medyo maganda po yung galaw ng kanilang indices. So okay na okay sa US. Tapos pagdating dito sa bandang Europe, ganun din naman. Maganda rin po yung kanilang galawan. Tapos buong Asia, ang ganda ng galaw po ng ating overall picture naman sa kanya. Ayan. So medyo wala po negative sentiment sa overall market natin. Mukhang lahat is busy na pagdating naman po sa ating Christmas celebration naman. So tingin tayo sa cryptocurrencies natin. So medyo nagpo-pullback pa rin sila. Hindi pa rin masyadong stable si cryptocurrencies. So ganun din yung mga play to earn games natin. Wala ka pa rin masyadong makikita na maganda yung kanilang galawan naman. So siguro mga next year na rin gagalaw yung ating mga play to earn games naman. Okay? So yun po yung ating overall picture. So balik tayo dito sa ating index. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So wala na masyadong balita na sensitive ngayon. So hopefully maganda yung closing natin bukas kasi nga ang sabi, 'di ba, is half day lang po tayo sa trading naman natin. Okay? So mukhang mamimigay ng magandang Pasko itong si ASEN natin. So nag-breakout kasi yung candle natin dito sa MA100 at saka sa MA20. So medyo gumanda yung price action po nitong si ASEN natin. So wait natin, mali mo nga naman mag-breakout din yung RSI natin dito sa RSI 50 level naman natin. So medyo maganda. Pinasok kasi siya ng mga foreign investors natin. So ayan, very strong yung support natin above ng or dito sa around 10.5 peso. Tapos maganda yung pinapakita ng candle. So hopefully masundan yan para medyo makalampas tayo dito sa downtrending na or descending triangle formation na binubuo po ng ating main index naman. So konti na lang. So tingnan natin bukas, baka mauntog si si ASEN. So medyo maganda yung galaw niya. Umabot siya ng 4.72%. So talagang pinitik na po siya. Tapos medyo malakas yung net foreign buying natin. 6 digits siya ulit. Umabot ng
133 million. So last pa rin na net foreign buy nitong si ACN natin, and then malakas bumili si UBS natin at saka si UOB. Ayan. Abacus FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So yun lang yung power barge yung nakita natin na pinaka main catalyst po sa galawan ngayon nitong si ACN naman natin. So meron yata tayong news dito na nakuha sa kanya. So refresh ko lang guys So nagre-refresh tong natin. AC Energy Unit subscribe to shares of solar project developer. AC Energy Corporation and its subsidiary ACE Indivor have entered 8 million agreement to acquire 60% Opcom shares of a renewable energy project developer naman. Ayan, so mukhang iba pa to Itong sinasabi dito sa sa news natin kahapon. So anyway, at least good news po yung impact niya para dito kay ACN naman natin. Okay? So SPNEC, so nakita nyo na yung pinag-usapan natin kanina. So mukhang mag-i-invest si Mr. Enrique Razon dito po sa ating SPNEC para ma-expand pa yung kanyang business. So very good yan, nakatalis po sa kanya. So expand lang natin. So hindi niya kinukuha yung yung previous na day natin. Ayan, so yung galaw natin sa kanya, medyo tapis siya, nagkakaroon siya ng resistance. So wait na lang natin kung mag-form siya ng triangle. So tingnan na lang natin, pero sa ngayon mukhang huminto yung galaw ni SPNEC natin. So meron ba siya na register na na gain? So tingnan po natin na yan. So meron po siyang wala, hindi siya masyadong gumalaw pala. So meron siyang net foreign 853,000, so malit lang. Call Abacus yung ating main buyer, and then Abacus Quality yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang naman yung catalyst natin kay SPNEC. So, tapish nga yung ating price action. So, tingnan natin bukas. Malay mo, pitigin ulit siya. Si UBP natin, yung ating next. Ayan. So, ito, medyo malakas yung buhos. So, nagkataon, sell on news, itong si UBP natin. Kasi after na mailabas nga po yung news with regards sa partnership niya, is dumiretso na po yung yung bagsak niya. So, nag-loss siya, laki din. Negative 7.83%, 1 million lang yung net foreign. Call Wealth yung main buyer, and then Call RS Lim yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So talagang parang sell on news yung nangyari po dito kay UBP natin. So most likely re-retest natin yung MA20. Hopefully okay po siya kasi nagkaroon na ng breakdown yung yung matagal na pattern ng RSI natin sa kanya. So tingnan na lang natin bukas kung most likely meron siyang shakeout na gagawin. Ayan, so be ready na lang po kasi parang sell on news nga po yung nangyari dito kay UBP naman natin. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. PES, ayan. So ito si PES, meron siyang catalyst kaya siya pumitik. Pero medyo nauntog pa rin siya sa MA20. So tingnan natin bukas hopefully hindi magkaroon ng fill the gap. Normally kasi nagfi-fill the gap pag medyo mahina yung stocks natin. So meron siyang disclosure dito, December 4th, 21. At ito yung nakita natin sa kanya. Merong nag-acquire ng shares po si Mr. Ricardo Richard Ledesma. Ayan, so Philippine States Corporation. So Asia. 1.23 million, pero yun nga ang subscription price is nasa 1 peso naman siya, kaya pumitik po itong si PES naman natin. So yun yung nakita natin na pinaka-catalyst, and then technical wise nauntog siya dito sa may gap area, so halos nag-fill lang yung gap natin, and then nagkaroon siya ng profit taking naman. So hopefully hindi siya bumagsak bukas kasi fill the gap ang ang usapan natin pag hindi maganda yung galaw po nitong si PES naman natin. Okay? So, tingnan natin yung niya. Meron siyang gain. Laki pa rin naman. 5.77%. Meron siyang, wala masyadong foreigners. No? Call FMS yung main buyer, and then Call BA yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, ganyan muna yung analysis natin. Pero at least good catalyst yun. Kasi may confidence yung mga executives na bumibili sa kanya. At then nagsusubscribe at sa SRO ba yung subscription na yun. Pero at least alam mo na merong bumibili sa mas mataas. So may tiwala yung nag-conduct ng ng buying dito kay PES naman natin. So kaya nga pumitik siya, umabot yata siya ng halos 11 or 12% kaninang umaga naman. Okay? So next po natin si MBT. So actually, matagal nang nagko-conso si Metrobank natin dito sa mga less than 53 pesos.
Pero kanina talagang ano na, lumusot na yung ano, yung price action. So meron siyang gain 3.58%. Net foreign is 215. So malaki din po siya, 215 million. Wealth Papa yung main buyer, and then PEP at saka si Abacus yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So good. Saan ba yung next na resistance natin? So ito yata yung nauna na ano, magko-close ang taon natin na malapit siya doon sa breakdown level ng ating pandemic scare naman. So next na resistance is nasa around 56.7 siguro yan, mga whole numbers. Ayan, or 57 na siguro para mas madaling tandaan yung number natin. So yan na lang po, abangan natin sa kanya kasi breakout kasi yung ano yung galaw po nitong si Metrobank natin. So ganda. Hopefully meron kang hawak sa kanya. Medyo matagal na rin siya na ano, okay yung RSI. Mabagal nga lang yung galaw. So tapos siguro hindi lang natin napapansin, medyo malalakas po yung ano, yung buying nitong si Metrobank natin kasi puro green yung ano yung candle na nakikita naman natin sa kanya. So 3.58% po yung gain nitong si Metrobank. So wala naman ako nakitang catalyst, major catalyst kanya maliban sa malakas po yung ating net foreign buying naman. Okay? So next natin si dito. Hindi naman siya masyadong gumalaw, no? So pinag-uusapan pa rin naman si dito natin kahit na medyo hindi gumagalaw yung price action. So meron siya loss negative 0.39%, 6 million net foreign, call Philstock yung main buyer, and then call FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yun po yung ating nakita. Wala na akong iba nakita news dito kay dito CME. So nahirapan siya doon sa ating gap area. Hindi siya makabalik. So most likely pag ganyan pa rin hanggang sa next week. So asahan mo hindi maganda ang magiging epekto ng SRO kasi syempre yung iba ilang percent lang naman yung discount eh. So tingnan na lang po natin, pero ngayon hindi pa rin siya makalabas sa kanyang downtrend na matagal na direksyon naman. Okay, so mukhang wala, hindi pa natin makita yung galaw nitong si dito natin. Pero itong si Tech at saka si Tech W, so nagawa na po nilang magkaroon ng breakout sa kanilang downtrend. Although downtrend pa rin naman yung overall picture niya, pero at least mapapansin mo parang nag-bottom na itong si Tech. Especially si Tech W, nagkaroon siya ng breakout. So yun nga, downtrend pa rin naman itong si Sortech natin. So layo na pala ng price niya, hindi natin nabisita. Di ba stock rights offering natin nandito sa above 4 pesos. So ngayon, below 4 pesos na po itong si Sortech naman natin. So gaano kalaki yung ginalaw ni Sortech? Yan, tingnan natin. Meron siyang 6.01% na gain. Net foreign is 303,000. Abacus call yung main buyer, and then Abacus Summit yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So hopefully magkaroon din siya ng breakout, pero downtrend pa rin naman itong si Sortech po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So bukas, bispiras na po ng Pasko. So hopefully maganda yung mga handa natin. At magkakasama tayo lahat dun sa mga family natin. Pero tayo nandito sa sa ibang bansa. So hopefully maging masaya po yung ating celebration. Bukas, half day lang po tayo. So yun lang. At sana wala na masyadong negative news sa PSE market para maganda yung close. Pero kung hindi man, baka pagdating na po ng ng New Year naman natin, magkaroon tayo ng rally ng ating PSE markets naman. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung Crypto Koto channel, Facebook account, Facebook page, yung ating Bodega Peak. So check mo na lang po yung mga nakalagay dyan, Twitter, and then yung ating Patreon is check mo na lang kung gusto mo ng guide dito po sa ating PSE markets naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.